walang trabaho ngayon doon sa nakita natin. Baka masama tayo sa casualty rate. Pambihira. Nakita niyo ho yung demeanor niya. Nakita niyo ho kung paano niya yung ang dating parang comedy lang sa kanya yung mga nasawi. baka masama tayo sa casualties. Anong nakakatawa doon? Nakatanggap po ng napakatinding backlash itong si Marcos Jr. sa mundo ng social media dyan sa ginawa niyang pagbisita sa isang paaralan sa Quezon City. Ang sinasabi ho ng ating mga kababayan, ang problema nasa General Santos, nagbibida-bida siya dyan sa Quezon City. Diba? Mantakin nyo naman ho mga kababayan, nandoon yung mga estudyante na talaga namang takot na takot nung lumindol. Tapos itong mama na to nagpapabida dyan sa isang paaralan na yan. At dito rin ho sa video na to, segue ho tayo dyan sa Usapang Matino. Ang makakausap ho niyan dyan sa programa na yan itong si Atty. Rowena Guanzon, walang iba kung hindi itong si Atty. Nakalimutan ko pangalan itong si Atty. Basta, si Atty. Ano yan, basta mamaya malalaman natin yung pangalan yan. Ayun nga mga kababayan. At segue ho tayo dito sa pinaka-latest na ambush interview dito kay Vice President Sara Duterte. Tinanong ho siya kung ano masasabi niya kaugnay doon sa sinasabi ni Marcos Jr. Ang kinatatakot daw ho ng kasalukuyang administrasyon kung sakaling merong pumalit sa kanya baka ika nga ma-undo lahat ng ginawa ng kasalukuyang administrasyon. At segue din ho tayo dito sa interview kay former Senator Nicky Cositeng at dito sa kinabuisit ng ating mga kababayan itong demeanor ni Marcos Jr. dito sa video na to. Napakarami ho natin pag-uusapan, kaya naman kung bago lang ho kayo sa PH Updates, like at subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Re-recta na ho tayo dito sa ambush interview sa ating President Sara Duterte. Gay. Nakakaba po daw si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kung sakaling kayo po ang manalo. Ganda na tawa ni BP, no? Bilang presidente, ay baka paguhin niyo po daw ang kanyang mga pulisiya na nasimulan. Your comment on that. Unang-una, wala naman siyang polisiya na na-implementa. He has done nothing, so there is nothing to change. Ang kailangan natin baguhin, moving forward past BBM is yung paninigurado na meron tayong maunlad at mapayapa na bayan na hindi natin nakikita ngayon. Ba't ganon? Ba't hindi kumpleto yung video? Anak ng toko, anong nangyari dito? Sino ba to? Hindi natin kilala yan. Teka lang, alis tayo dyan. Mukhang nangangagat eh. Ayoko sa mga mukhang nangangagat eh. Mahirap na. Pambihirang yan. Alis tayo doon, delikado. Hindi tayo mature Dito na tayo. demokrasya. Dito tayo kay... pambihira talaga oh. Pagka nga naman siniswerte yan, anak ng toko. Sino yun? O dito tayo kay former Senator Nicky Cositeng. Hindi tayo mature na demokrasya. Oh. Demokrasya daw tayo, pero tao natin kumakain ng pagpag. No? So hindi yan ang layunin, hindi yan yung essence ng democracy. Ano masasabi mo sa mga gulo ngayon sa Senado? I think this is part of an evolutionary process, di ba? Hindi tayo mature na demokrasya. Demokrasya daw tayo, pero tao natin kumakain ng pagpag. No? So hindi yan ang layunin, hindi yan yung essence ng democracy. Kaya importante sa atin na itong mga pinagdadaanan natin ay maresolba rin natin. Dahil mahirap yung magulo ang ating pamahalaan, mahirap yung mawasak ang ating mga institusyon, lalo na sa larangan ng lehislatura at sa larangan ng katarungan. Importante, iniintay ng taong bayan yan na wheels of justice must turn a little faster. Yun. Ano yung ano na yan? Ano yung justice na hinahanap natin dyan, Prof. Sen. Balik ka na sa Senado, Sen. Pambihira, oo. Para mapibilis natin yung wheel of justice na sinasabi mo. Anak na to, ano na. Di ba?
malamang sa malamang ang tinutukoy ni Sen Nicky dyan, yung issue ng mga maanomalyang flood control project. Doon tayo babagsak no? Yun kasi yun Yun kasi yun Kaya tayo nasasadlak sa kawalang progreso, tigil ng progreso. Ano dahilan? Dahil nga di tayo makadire-diretso dahil sa mga maanomalyang flood control project. Ayaw na rin maging agresibo pagdating sa infrastruktura ng administrasyon kasi medyo napaso sila doon sa mga program appropriation. Diba kaya tayo na-stuck dito, kaya hindi yung galaw natin kahit paano pigil sa pagpapagawa ng mga infrastruktura. Bagsak ko talaga tayo ngayon. Wala akong hindi kagaya ng panahon ni Tatay Digong build. Dito hindi, singhot ang nangyari. Di ba? Kaya kailangan na talagang matuldukan yung issue ng mga maanomalyang flood control na yan. Sa gayong paraan, magdidire-diretso na at magiging agresibo na ulit ang ating bansa sa pagpapatayo ng mga dekalidad at mapapakinabangang mga infrastruktura. Especially yung pagdating sa flood control. Di ba? Importante ho yan dahil tag-ulan na naman at napakahirap po niyan mga kababayan. Yung tipong hihiga ka sa kama mo, hindi mo alam kung bukas ng umaga lulutang yung bahay nyo o ewan. Di ba? Ang hirap po noon. Ang hirap po nung kalagayan na yun. Wala kang peace of mind. Yun nga lang maisip mo na paano kaya baka biglang meron tumulo sa bubungan ko. Di ba? Yung tipong nakakatakot. Yung naman to pa. Baka biglang meron tumulo. Di ba? Ano pa kaya kung yung mga lugar nyo pasyalan ng baha. At yung baha na yan dapat maiiwasan sa pamamagitan ng mga flood control project dahil sa katakawan sa pera ng mga nasa Malacanang hindi natuloy ang mga yan. Rekta ho tayo sa isa sa mga kinabuisit ng ating mga kababayan ngayong mga panahon na to. Dito ho sa video na to, dito ho natin makikita na parang walang puso itong bangag na to. Ganito ba pagka-addict? Sabi ng kapatid niya. Hindi ako yung sabi niyan. Ganito ba talaga si Naimi? Ganito ba talaga kayo? Meron na nga mga nasawi, meron na nagluluksa ngayong mga panahon na to. Kung makatawa yung kapatid mo, parang wala lang, nonchalant. Tipong okay lang. Baka ito pakinggan nyo na lang mga kababayan. Walang trabaho ngayon doon sa nakita natin. Baka masama tayo sa casualty rate. Pambihira. Nakita nyo ho yung demeanor niya. Nakita nyo ho kung paano niya yung ang dating parang comedy lang sa kanya yung mga nasawi. baka masama tayo sa casualties. Anong nakakatawa doon? Walang nakakatawa sa kung masama ka sa casualty. Baka sambayan ng Pilipino di ba? Pero para pagtawanan, pwede mo naman sabihin, tabi tayo dyan, mahirap na kasi medyo hindi pa delikado ngayong mga panahon na to. Tabi tayo ng konti. Pero para sabayan mo ng tawa, para ka na lang si Raul dyan. Pambihira ka naman talaga, oo. Punta ho tayo dito sa ambush interview niya. Dito sa interview niya diyan sa Quezon City. Pagbisita niya diyan sa isang high school. Bago Bantay, Quezon City. Bago Bantay, Quezon City. Ito, panood natin. All right, good morning. We are very, very happy to come back Gagawa mo dyan. to the formerly burned down school building. Ngayon nakita ninyo, almost one year ago na. Si Vince Tizon, tumanda na lang itsura dyan sa DPW. 1 year ago na nagkasunog dito. At in-inspection natin, after that, at nakita naman natin na talagang walang-wala na. Hindi na magamit. It was even on the verge of being condemned. Ngunit dinesign natin ng mabuti at originally ito 2 stories. Pero ang sinabi ko sa kanila, gawin nyo ng 4 dahil kaya naman. Ang pinakamaganda rin dito ay yung natapos itong construction na ito in 8 months. At malaking bagay ito dahil nais kong ipakita. Kapag ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama, ito yung kaya natin gawin. Kaya natin magtayo ng 4-story, 60 classrooms ng 8 months time. At ito, may panibago, may sprinkler system na para hindi na magkasunog ulit.
At inspeksyonin nyo na mabuti. Baka sasabihin nila, AI na naman ako nandito. Pero tingnan ninyo na mabuti, makita ninyo gaano kaganda ang ating bagong classroom. And I'm very, very Kasi balita ko hindi naman sa pag-ano Mr. President, ang problema natin, umamin na si Bryce Hernandez. Diba? Na 75 to 85% ng mga naitatayo yung infrastruktura ngayong mga panahon ng pamahalaan mga substandard. Especially merong nangyaring trahedya diyan sa 'di ba? General Santos, dahil nga talamak ang mga substandard sa ating bansa, gaano ho nakakasigurado ang pamahalaan na ligtas diyan sa building na yan ang ating mga kabataan. Tayo nababahala ho tayo dahil nga nakita na ho natin, sinabi na ng mga district engineer kung anong klaseng kabalbalan ang kanilang mga pinaggagawa sa mga infrastruktura na yan. Kaya tayo ho tayo ho nababahala. Gusto natin magkaroon ng progreso, gusto natin magtuloy-tuloy ang mga pagtatayo ng mga ganyang klaseng infrastruktura. Palakpakan natin ang pamahalaan kung naipatayo yung school building na yan. Magandang balita yan. Gaano sumunod ba yan sa pamantayan? Standard ba yung pagkatayo niya? Kasi mahirap na 75 to 85% daw puro mga substandard, overpriced, tapos substandard pa. Kung di ghost project, ganun ho binabaksakan ng ating mga proyekto sa ating bansa. Kaya tayo nababahala. Binibida mo yan habang napakatindi na nangyari trahedya sa General Santos. Nandiyan ka, nagbibida-bida ka habang nagbaksakan. Wala na hindi mo na kailangan tipong pagduldulan sa harap ng sambay ng Pilipino. Ito, tatrabaho ako Meron tayo, tapos na yung school building, isang post lang sa PCO yan, makikita na ng sambayanan yan. Hindi ka pa makukontent ng mga political vlogger. Ano ka na lang tipong masaya tayo sa ating milestone na yan. Good job, DPWH, palakpakan. Pero meron tayong malaking problema ngayon kung paano natin may tatayo yung mga nasirang mga paaralan dyan sa General Santos. Dapat ganun yung atake kasi di ko alam yung PR nitong si Marcos Jr. Siguro iniisip nila magsalita lang si Marcos Jr. sa media kakagatin na ng ating mga kababayan. Kumbaga ikakatuwa na ng sambayan ng Pilipino na makita itong bangag na to sa kanilang mga cellphone at television. Alis na ho tayo dyan. Punta ho tayo dito sa usapang matino. Hindi matino yung usapan dyan kay Marcos Jr. Di ba? Dito ho tayo kay Atty. Rowena Guanzon. Ito talaga usapang matino. Atty. Neil Cabango. Palakpakan ho natin si Atty. Neil. Gabe. Ngayong araw, ang bisita natin ay dati na nating naimbita dito pero sa ibang issue naman. Ngayon, nagbalik si Attorney Abayon III. Atty. Neil Abayon. Kilala nyo naman ito, is a practicing lawyer, formerly also a congressman, a representative of his party list. He's from Samar, and we are here now to talk about the issue of the month, which is, sino ba talaga ang Senate President ngayon sa ating Senado, at totoo ba ang mga banta at yung statements ni Senator Gatchalian na siya ang Senate pro tempore na nahalal, legal na nahalal, at siya ngayon ang acting president. So kung merong acting president, ano nangyari sa President of the Senate? Kaya ngayon, pag-uusapan natin dito sa Usapang Matino with Attorney Abayon III. Anong nickname mo, Attorney? Neil, ma'am. Ayun, Attorney Neil. Yes. So, Attorney Neil, yun ang topic natin ngayon. So, ang tanong ng mga tao,
paano si Alan Peter Cayetano? Siya pa ba ang Senate President? Bakit si Senate President Cayetano, nakikita din natin na pumapasok sa Senate, nakikipag-usap sa mga tao, sa mga empleyado. Sinabi pa nga niya na kung gusto nila, ay mag-co-signatory na lang daw siya sa mga sweldo, kasi si Senator Gatchalian yata ay nagpipirma din ng mga sweldo. Pero si Senator Gatchalian, Senate pro tempore yung sabi niya na halal siya by 12 votes. Yes. Pero ginawa siyang acting president dahil daw sa kanilang mga session ay wala naman silang Senate president. So sino ba talaga ang Senate president, Attorney Neil? Kung ako tatanungin niyo, ma'am, it's still Senate President Cayetano. Opo. Because he was the one elected with first yung quorum of 13 plus, kasi more than 13 sila that time, and was elected also with 13 members, which is in full compliance with the majority vote of all members' constitutional requirement. Yeah, because under the Constitution, Yes. to be elected Senate President, It is required that the Senate President must acquire a majority vote of all the members of the of Senate. all the members, meaning 24 members. senators, yes Right? po. Because naghalal po tayo ng 24 senador. Hindi naman po tayo Yan. naghalal ng 22. Yan. Kaya ang sinasabi ko sa konstitusyon na all members, ay yun po ang opisina ng senador na kung saan may umupo o nakaupo. Hindi po ba? Kaya po, kahit wala si Senator Bato de la Rosa at nasa jail si Senator Jinggoy Estrada, ay senador pa rin sila sa bilang under the Constitution. Yun, tama po ba, Attorney Neil? Yun po ibig niyong sabihin? Na kaya Yes. 24. Yes, that is correct po. They, despite the circumstances of Senator Bato, Senator Jinggoy, they still remain as senators of the Republic of the Philippines. Bakit may nagsabi naman po na suspended daw si Senator Jinggoy habang Nako. ang kanyang kasong plunder ay pending? So may provision po kasi under sa plunder law that states yung suspension. But we have to remember the suspension in that law is more in the nature of a preventive suspension. Preventive suspension, hindi yung suspension na hindi ka na makabalik. Yes, plus yung suspension po is different from expulsion as a member of the Senate. Yung sino po ang pwedeng mag-expulsion? Yung lang po, senators themselves, that is a constitutional provision Yes, po. kagaya sa House, in-expel nila si Kiko Barsaga. Yes. Yes, Ganun they have po their yung own rules procedure. Yes. for suspension or expulsion. Yes. So, hindi ba yung automatic operation of law? Di ba? Yes. Hindi naman yun automatic na pag na-filean ng plunder ay suspended agad. Di ba? So, ang sinasabi dun sa batas ay preventive suspension at kakaiba po ito kasi senador. So, ang senador po ay nasa ilalim po ng hindi lang Constitution kundi sa rules ng Senado. Yes. At ang rules ng Senado lamang ang pwedeng mag-expel ng isang Tsaka, wala namang vacancy, hindi po ba? Kasi Yes. buhay naman po silang dalawa. So, 24 po ang tamang bilang sa sinasabi sa Konstitusyon, the majority of all its members pwedeng mag-elect o bumoto sa Senate President. Pero dito sa grupo ni Senator Gatchalian, 12 lang sila. Kaya nila inelect si Gatchalian pro tempore lang. Yes, yun yung position bakit nila. 12 pwede maghalal sila ng pro tempore, sabi nila. Pero naniniwala rin sila na 13 naman talaga para maka-elect ng Senate President. Because yes. in fact, that is why they did not elect their Senate President. Kasi kung tama sila, na 12 lang, ay makapasa na sila, sila na po ang majority sa all members of the Senate. And if dapat pati Senate President, hinalal na nila si Gatchalian. Linagay na nila, O kaya tama naman. kung sinong gusto nila dyan, like Risa Ontiveros, hindi ba? Bakit hindi sila nag-election ng kanilang Senate President? Pro tempore lang, tapos ginawa nilang acting President. Wala naman pong acting President na officer dyan sa rules of the Senate. Ngayon, paliwanag mo sa amin, attorney, na yung rules of the Senate, iba ba yun sa ibig sabihin ng konstitusyon kung paano mag-elect o bumoto sa mga officers ng Senado? So yung clear po kasi
under the Constitution, pag-elect ng Senate President is a constitutional provision. Ang pag-elect naman ng Senate President pro tempore is based on the internal rules of the Senate. However, we have to remember, yung internal rules of the Senate emanates from a constitutional provision also, which states na Congress has the power to promulgate their own rules. Right. So in simple terms, hindi po pwede baliwalain yung Senate rules kasi galing din po yan directly from a constitutional provision. Ngayon, sa Senate rules, sinasabi ba dyan na yung pro tempore majority leader, deputy majority leader, secretary at sergeant at arms ay pwedeng 12 lang? So, i-clarify ko lang, ma'am. Yung required is Senate President, Senate Pro Temp, Sergeant at Arms, and Senate Secretary. Dapat majority vote of all its members then. Of all its members? Yes, that's Rule 2, Section 2 of the Internal Rules of the Senate. Right. So, nasa Rule 2 po yan, ng Rules of the Senate. Kagaya po sa House, meron din po silang rules at ini-election din po nila ang kanilang, what do you call this, mga officers. In fact, di ba may issue yan noon, nung congressman ka pa, Congressman Attorney Neil. Opo. Ano nga yung kaso na yun ni Bagilat? Sige po. So, during our time kasi, yun yung first time, if I'm not mistaken, in the history of Congress na binago po yung pag-elect ng minority leader. Kasi based on parliamentary practice, yung second place, automatic minority leader. Pero kami po, as the minority back then, we insisted na under the rules of Congress, nakalagay doon, the minority must elect a leader among themselves. So may rules talaga. Yes. Pero ang sinasabi ni Bagilat noon, kaya siya pumunta sa Supreme Court na imandamos ang House na siya ang italagang minority leader, ay based lamang sa sabi niyang custom o tradisyon. Parliamentary na practice. napagkagawian na. Yes. So ang inyo pong sagot sa Supreme Court ay, Dapat masunod yung internal rules of Congress. at ano po yung sabi sa rules? Sabi po sa rules, kami yung validly elected group of minority. So dapat ihalal, iboto ng mga minority ang kanilang minority leader. In accordance with the congressional internal rules. Yun. So talo po si Congressman Bagilat doon. Kaya hindi siya nag-minority leader. Yes. So the point is, yung House at ang Senate, may mga rules po sila. Na sa Senate especially ay ayon po sa konstitusyon. Okay? So, ang sinasabi naman na Gatchalian, Risa Ontiveros block ay hindi naman sinasabi sa konstitusyon na majority of all ang pro tempore at ibang officers. Kaya walang duda na pwede itong 12. Kaya sila nag-take over. Diba? Kasi sabi nila, may quorum sila dahil yung dalawa, isa na, wala na, hindi makita. Pangalawa, si Jinggoy ay nasa jail. So sinasabi nila, 12, hindi 13 ang quorum. De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada, Gatchalian. Pero sa roll call, tinawag nung Attorney Garcia, ang kanilang bagong secretary. Napansin niyo rin pala yun, ma'am. Tinawag niya rin ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa at ni Senator Jinggoy Estrada. Ibig sabihin, the records of the Senate and their new secretary has already made it of record na yung dalawa na yan ay senador pa rin sila at kasama sila sa roll call at kasama sila dapat sa bilang ng quorum. Yes. Hindi po ba? Of all members. Pero binaliwala lang nila yon. Basta sinabi nila na 12 na lang kasi 22 na lang. Di ba? So, they declared all positions vacant and they elected Gatchalian, their own secretary. And then may problema sila. Wala silang Senate President. Kasi ang sa konstitusyon na nagsasabi ng majority of all. Di ba? So, kahit sila, tinatanggap nila yun. Na ang majority of all ay 13. Hindi ba ba? Yes. Kaya lang sinasabi nila na hindi naman sinasabi sa rules na ng konstitusyon na ang pro tempore ay kailangan majority of all din. Di ba? Ang sinasabi ni Senate President Cayetano, to which you agree, na ang Senate President ini-elect, ang pro tempore ini-elect kagaya ng Senate President. Yes. Hindi po ba? Kasi nasa rules naman ng Senado Senate, na ayon sa Constitution, it's never been questioned before. Never been questioned before except now. Siguro napaka-brilliant
brilliant itong Senator Gatchalian na ito na meron ka namang bagong interpretation na hindi ko alam, ha? Ito, pabago-bago tayo dito ng ruling na Supreme Court pag nagkataon, ha? Pero palagay ko, ang layo naman. Ang layo naman ng gusto mo, Senator Gatchalian at Senator Risa, na ang majority of all ay 12. Abay, yun nga, kahit grade 2 marunong naman ng 50% of 24 is 12. So, plus 1, ang majority ay 13. So, ngayon, may problema sila, Attorney Neil. Kasi wala silang Senate President, di ba? Oh. Kung ang pro tempore mag-acting Senate President, ano ibig sabihin yan? Oh. Well, yung kailangan po talaga maintindihan dyan is under the Senate rules itself, kung hindi pa po na-elect validly yung replacement ng isang Senate President, the Senate President is still the continuing in his capacity as Senate President. Teka mo. So, nasa rules Teka din po muna, yung action Senator ng Senate. Gatchalian, hindi ka President. Sabi mo, acting President ka lang. In the first regular session of the 20th Congress is hereby called to order. Mahirap po mag-acting, alam nyo. Ayaw ko yung mga acting na yan eh. Pero sige, pagbigyan na kita. Pro tempore ka lang, sabi mo rin. Oh. Ngayon, sino ang Senate President nyo? Diba? Kasi hindi naman papasok sa meeting nyo si Alan Peter. Dahil siyempre sabi ni Alan Peter, bogus kayo. Diba? Sinasabi nyo rin, bogus si Alan Peter. Ba't hindi na lang kayo mag-elect ng Senate President nyo? Kasi nga, 13 kailangan nyo under the Constitution. Hindi naman na alam nyo. You may think we're stupid, but we're not that stupid. Di ba? Senator Gatchalian naman. You're the plastic king. You're a businessman. You know how to count money. Oh, how come you don't know how to count what the number of majority of all senators means? Ngayon, ito, you have a problem because you also agree that the Senate, that the Constitution says that Senate President has to be elected by a majority of all 24. Oh, kaya hindi kayo nag-elect. Pero ito sabi ko nga, Attorney Neil. Tignan nyo kung gaano to ka-illogical tong grupo ni Gatchalian at ni Risa Ontiveros. Naniniwala din kayo na ang Konstitusyon nagsasabi na 13 dapat ang majority para mag-elect ng Senate President. Diba? Kaya hindi kayo nag-elect ng inyong Senate President eh. Diba? That's why hindi kayo nag-elect. Ayun. You mean to say, ang Senate President na kailangang i-elect by 13 votes ay pwedeng ma-dissolve by 12 votes? Oh... Nasaan ang logic dyan sa mathematics at Senator Gatchalian? Ang posisyon na pwede lamang i-elect by 13 votes, pwedeng ma-dissolve or vacant by 12 votes? Nako. Oh, Senator Gatchalian, Risa Ontiveros, Spring Lacson, and you, Erwin Tulfo, not only have to shape up your mathematics, you really have to check your logic. Because hindi naman ho kami maluloko eh. Kung hindi ang Senate President, sinong pipirma ng mga check-in nyo? Sabi ko, Neil. Ayun na nga, pinipirma na. Habang nag-uusap po tayo ngayon, kasalukuyan na hong pinipirmahan itong si Win Gatchalian yung mga cheque ng mga Senate employees. Ako, malaking problema yan. Dapat ang pipirma dyan ay Senate President. Hindi yung acting. Nandiyan pala yung Senate President, bakit hindi siya papirmahin? Kaya nag-o-offer na lang si Senate President Cayetano na mag-co-sign na lang kami ni Sherwin. Kasi kawawa naman yung mga empleyado na, what if later ma-void yung kanilang authority dyan ni Gatchalian? Paano yung mga sweldo? Ipapabalik yun ng COA kasi ako susulat ako sa COA. Hindi ba? Take note. I will write the Commission on Audit na abay bantayan ng resident auditor ito. Ha? Yung pagsusweldo dito. Kasi pag void ito,
walang kapangyarihan si Senator Gatchalian ay ipasuli sa empleyado ang kanilang sweldo. Yung bagong secretary, sergeant at arms, siyempre hindi nila isusuli. Kawawa naman sila. Dapat si Senator Gatchalian is a billionaire. He should be the one who should pay. Di ba? Oh. So, klaro-klaro kung bakit 12 lang sabi nila ay may ano na sila, may majority na sila. Pero tanggap din nila na hindi sila maka-elect ng Senate President nila dahil kailangan nila 13. Dahil sa konstitusyon. If I may add, ma'am, Yeah. actually nasa internal rules ng Senate na pag-election ng Senate President, dapat majority of all members in yung quorum. Yun. May specific internal rule din for Yan, sa Senate. di ba? Pero ang sinasabi nga nila na hindi daw yan sinasabi ng konstitusyon. But the rule-making power kasi of Senate emanates from the Constitution. Correct. So, teka muna. Senator Gatchalian et al., Supreme Court ba kayo? Na may rules na ng Senate nakalagay dyan, you must be voted by a majority of all. 13. Yung mga pro tempore mo, etc. Tapos ngayon sasabihin mo, kasi wala naman yan sa konstitusyon eh. So ibabaliwala na lang nila yung rules ng Senate. Yan. So tama ka, attorney. May rules sa Senate. Yes. Yung best example nga dyan, ma'am, yung Bagilat case, doon nakikita kung gaano ka powerful din talaga yung internal rules of Congress na kailangan sundin ng members of Congress. Yun. Kasi imagine yung parliamentary practice for the longest time versus an internal rule yung nagbanggaan doon eh. Sabi ng Supreme Court, sundin yung internal rules. Yun. So dito, dapat sundin din nila yung internal rules kasi nga, yung foundation yan is the Constitution din. So yan po yung dapat matandaan at maintindihan po talaga. Saka kung sinasabi niya na hindi dapat yan i-apply yung rules na yan dahil hindi naman yan ayon sa konstitusyon, di ba all this time, senador kayo under those rules? That is correct. Tapos bigla na lang dahil gusto niyo mag-take over, hindi the rules does not apply. Ano ba talaga, kuya? Alam mo, Senator Gatchalian, wala na akong believe sa'yo. Kala ko pa naman, ang galing-galing mo sa numero, no? Bilyonaryo ka kaya. All of a sudden, that rule is not constitutional. Because it doesn't serve your purpose. Yan, mga kababayan, bantayan natin. Bantayan natin ang pinakadelikado ng mga tao, itong mga nagsasabing napakatalino nila, na magaling pa sila sa sarili nilang batas. Aba, yung May rule na yan, batas yan sa Senado, di ba? Parang batas. Ano, attorney? May I add? If we follow that argument, yung other matters din po sa internal rules ng Senate, wala din yun directly sa Constitution eh. So ibig sabihin lahat yun hindi applicable porket walang specific provision sa Constitution. It will really lead to an unreasonable situation. It will be disorderly. Yes. There will be chaos. That's exactly what is happening now. And then you're blaming Alan Peter Cayetano for this gulo. Hindi, Senator Gatchalian and Ping Lacson. Kayo ang nag-take over. You're the one who wrested power from Alan Peter Cayetano. Kayo ang nanggulo. Kayo ang nag-cause ng chaos na ito. And that is why this order in our government should not be allowed to go unnoticed. Diba? Kaya pinag-uusapan natin. Yes, We should expose them. Di ba? Katungkulan natin yan. Di ba? Katungkulan natin yan. Na i-expose natin sila kung may mga kasamaan sila or mga mali sila. Di ba? So, alam ko naman na hindi tayo popular, Attorney Abayon, sabihin nila. Kasi si Abayon, abogado yan ni Man Scarpio. Pero teka lang. Abogado naman po kami, Kaya pag sinabi namin di kami sangayon dyan sa statement ng IBP board na yan, bakit? Wala ba akong karapatan? Na magdebate sa kanila? Abay, halika, magdebate tayo. Bakit? Wala ba akong karapatan magsabi na hindi ako sang-ayon sa inyo? Bakit? Kayo lang bang marunong sa batas? Pero pabalik tayo, by the way, Attorney Neil. Yes, ma'am. Kumusta na pala kaso ni Attorney Man Scarpio? Yun, Atty. Ayun, Master. umaandar naman po. We had 2 preliminary investigations already, although medyo na-delay ngayon kasi they requested another PI. So, yung pinaka-issue lang po talaga doon is yung illegal disclosure nung AMLAC records, tapos they weren't fully transparent in the Committee on Justice hearing kasi may 2 billion error doon
pero hindi nila yun diniscuss ng maayos doon. They just showed na 6 billion period despite the 2 billion in error. So anyway po, ano naman siya, continuing sa July yung next preliminary investigation, we included already the SEC and the Insurance Commission kasi yung Anti-Money Laundering Council, when they perform actions, it must be unanimous among themselves. So we are of the position na pinagkasunduan yun nila to illegally disclose the AMLAC records. So yan lang po, hopefully maging klaro talaga lahat kasi there is a very big information there, yung 2 billion error nga, pero hindi yun diniscuss. Mali yung 2 billion. Yes, hindi yun diniscuss sa Committee on Justice. So yung tingin po namin, parang may bad faith po yun. Kasi hindi yun favorable to them, but favorable to Attorney Mans Carpio. So always update us, attorney, no, sa kasi matter of public interest din 'yan eh. Kahit Yes. na hindi po public official si Attorney Mans Carpio, asawa siya ng Vice President Sara Duterte, ano? So Yes, kasi this is the matter of public banking interest. institution po. Yes. So if we lose faith in the banking institution, it could lead to a bank run or Right. collapse So of the issue banking dito is system. bank secrecy law, etc. Yes. Okay. That's a very good topic for another episode. Magbabalik po sa inyo next week ang Usapang Matino. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat kay Atty. Rowena Gonzon at dito kay Atty. Neil Abayon. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Shoutout kay Atty. Gonzon.